Hello guys, good morning mga ka-action, mga kakamping. No, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa lahat po natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So eto na nga po mga ka-action, mga kakamping, paano na ang mga Duterte boys? Paano na ang PDP? Paano na ang nangangarap na muling magbalik sa kanilang mga pwesto? Diba? Alam naman po natin na kapag senador, ang inyong tatakbuhan ay kailangan ng boto nationwide. Eto po mga ka-action, hindi man lang nabanggit ang dating grupo o ang mga Duterte boys. Kawawa naman itong mga nangangarap na gusto pang bumalik sa kanilang pwesto. Lalong-lalo na si Tatay Nyo Digong na gusto daw niyang bumalik sa pagiging official ng bansa natin. Paano na? So alam naman po natin sa mga survey, itong mga Duterte boys ay malakas lang na lang sila sa Mindanao. Nakakakuha pa rin sila ng 44% to 50% sa parting Mindanao. Pero sa Luzon at Visayas, kulilat na po talaga. So alam naman po natin na ang isa sa mga votes rates na mga provinces ay ang Cebu, mga ka-action. So ito nga po, nag-declare o nag-ano na po ito si Governor Gwen Garcia po, mga ka-action. Ito po, panoorin po natin. Mga DDS, panoorin nyo kung mabanggit man ang mga PDP. Nagpakita ng mas malakas anilang unity ang partidong One Cebu. Sa paumuno ni Governor Gwen Garcia, nakipag-alyansa rin sila sa tatlo pang partido bilang paghahanda sa midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Agoy, ang sakit naman nun. Nagpakita na mas malakas ang unity. Diba? Oy, kawawa naman. Paano na ang dati mong PDP laban Gwen, Gobernador? Babanggitin mo ba? Susuportahan mo ba? Pero wag na, masabi si Gwen, sinuka ko na nga yan ang grupo na yan, susuportahan ko pa. Diba? Wala na. Ano na mga Duterte? May may taga-suporta pa ba? Kurang suko! Agoy! One Cebu! Mabuhay ang One Cebu! Hindi mo malang sinabi, mabuhay din ang PDP! 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 Isa-isa nang ipinakilala ni Cebu Governor Gwen Garcia ang kanilang mga pambato sa ilalim ng One Cebu Party para sa darating na midterm elections. Pinangunahan ni Garcia ang convention ng daan-daang miyembro ng partido sa Cebu City kanina. Siya pa rin ang standard bearer ng One Cebu. Isipin mo yan, Digong, daan-daan na mga partido. Masabi si Tatay Diggs nyo, laaya ani, oy, iniwan man ko ni Gwen. Sayang, oy. Malaking boto ang One Cebu, mahigit 3 milyon. Laaya, oy. Take note, sa One Cebu lang yan, ha? One Cebu. Hindi yan siguro buong lalawigan ng Cebu. One Cebu. Di ba? Iyay. Kasi ang One Cebu, may sibum-sibum din dyan. Kakamping, yung sibum-sibum. Yung One Cebu, pinamumunuan niya ni Gobernador Gwen. Yung sibum-sibum naman para yon sa mga kakamping. Alam naman natin kung gaano din karami ang sibum-sibum, 'di ba? Hindi nyo man lang hindi nyo ba pwede isingit ang mga Duterts? Paano na yon si Bonggok? Paano na si Batok? Paano na si Philip Salvador? Cebu, ang pinakamalaking political party sa probinsya. Sa datos ng COMELEC, ang Cebu ang #1 vote-rich province o ang may pinakamaraming bilang ng mga botante sa buong bansa na umaabot ng mahigit 3 milyon. In unity, there is strength. And in this Cebu, unity
Nako! Ang sakit niyan, Tatay Digong. Ang One Cebu Street Boots. Ang One Cebu is unity. Agoy. Grabe ka naman, Gwen. Hindi mo man lang bigyan kahit mga 1 milyon? Mga 1 milyon na boto? Bigyan mo naman. Para naman magaan-gaan sa loob ni Tatay Diggs. Pero wag na. Marami na rin ang ayaw dyan. Cebu now is stronger than ever in the national scene. Agoy. Bukod sa pagpapakilala sa kanilang mga pambato, nakipag-alyansa rin ang One Cebu sa 3 pang partido, kabila ang Alayo Nasyonalista, Kusog at Kaabag. Kahit bukas na ang paghahain ng Certificate of Candidacy, hindi pa inanunsyo ni Garcia ang kanyang running mate. Definitely, by 5 o'clock, October 8, rebound na mo kasi ako running late. Last day dito. Or maybe earlier, depende. Wala pa namang napaulat na may makakalaban sa pagkagobernador si Garcia. Habang sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia naman, hindi pa formal na inanunsyo kung tatakbo sa pagkaalkalde. Pinaplansya pa rin daw nila ang kanilang magiging lineup. Si Garcia ang tumatayong alkalde ng lungsod matapos patawan ng 6 na buwang suspensyon si Mayor Michael Rama noong Mayo dahil sa umano'y hindi pagpapasahod sa ilang empleyado ng City Hall. Nauna nang inanunsyo ni Rama ang muling pagtakbo sa mayoral race. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan po mga ka-action ha. Masasabi ko na lang, goodbye Duterte. Goodbye mga Duterte boys. Ito na siguro ang inyong huli sa mga karera ng sa huli ng karera ng politika. Oy, balita ko din mga ka-action, may malupit na makakalaban na tatakbong mayor doon. Nako, sabi ko nga sa inyo, mukha yatang matuldukan na talaga ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ayan. So yun lang mga ka-action, mga kakamping, share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.